Sa panahon ngayon, halos kalahati ng mga Amerikano ay umamin na inaasahan nilang magkakaroon ng civil war sa susunod na ilang taon. Isa sa bawat 5 ay naniniwalang makatuwiran na raw ang gumamit ng dahas dahil sa politika. Hindi lang ito sa Estados Unidos nangyayari kundi pati sa iba pang panig ng mundo. Parang dumarami ang nakararamdam na kabahagi sila ng magkaibang kampo. Maraming rason kung bakit nangyayari ito. Pero isa ang laging sinisisi, social media. Sinisira raw nito ang pagkakaisa, ginagawang mas extreme ang pananaw natin at inaagnas ang empathy. Minsan nandyan yung galit, minsan naman doom-scrolling na nakaka-stress at nakaka-depress. Para bang kailangan nating huminga ng sariwang hangin, touch grass at tumakas sa mundo ng internet. Pero may bagong pag-aaral na baka mali pala ang iniisip nating dahilan. Hindi raw dahil nakukulong lang tayo sa iisang perspektiba, kundi mas malalim pa ang epekto sa mismong pag-andar ng utak natin. At hindi yun katulad ng dati nating akala. At kung interesado ka naman sa mga ganitong kaalaman at kwento, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Una, narinig na nating lahat ang konsepto ng filter bubble. Ang ideya dito, may algoritmong nagbibigay sa atin ng eksaktong gusto natin o sa tingin nilang gusto natin. Kaya't ang nakikita natin ay puro impormasyon at opinyong sumasang-ayon sa atin. Dahil doon, wala tayong exposure sa iba't ibang pananaw, kaya't mas nagiging extreme at toxic ang tingin natin at parang nakabukod tayo sa ibang pagtingin. Ang tawag dito ay trap ng filter bubble na humahantong sa radikalisasyon ng pananaw. Pero base sa mga pag-aaral sa aktual na nakikita ng mga tao online o kung ano ang lumalabas sa search engines, bihira raw talaga ang sobrang nakalock sa isang ideolohiya lamang. Sa katunayan, kabaligtaran pa, madalas nga raw ay araw-araw nating nakakalaban o nakakasalamuha ang iba't ibang opinyon online. Mas marami pa kaysa sa totoong buhay natin. Dahil ang tunay na filter bubble ay nangyayari pala offline, sa totoong mundo natin, kung saan kapareho ng trabaho o kapitbahay natin ay karamihan magkakatulad ng kultura o pananaw. Kaya, paradoxical man, ang real-world interactions pala ang mas masikip at kulang sa diversity kaysa online. Kung ganon, dapat sana mas bukas at mas malinaw ang utak natin dahil araw-araw tayong nakakaharap ng ibang pananaw sa internet, di ba? Bakit palalim ng palalim ang paghahati at pag-aaway? Lumilitaw na ang utak natin mismo ang problema. Hindi kasi ginawa ang utak natin para maunawaan ang totoong katotohanan ng mundo, kundi para makisama sa loob ng isang tribe. Noon, kapag inisantabi ka ng iyong grupo, mahirap mabuhay, kaya mahalaga ang pakikipagtulungan. May pangangailangan tayong maging parte ng komunidad. Sa matagal na panahong nakalipas, kahit hindi mo gusto ang kapitbahay mo, pareho kayong may pinagkakasundo ang bagay, halimbawa, pareho kayong nag-cheer sa local sports club, o pareho kayong nagsisimba sa iisang simbahan, o pareho niyong inaayawan ang kabilang nayon. Sa ganitong paraan, may social glue pa rin kahit may pagkakaiba kayo. Pero kapag nasa internet, kadalasan nakikita mo ang mga opinyong laban na laban sa iyo at wala itong local social glue na magpapaalala na tao din sila na may kahawig kayong interes. Nagiging kami laban sa kanila. Nabuo ang konsepto ng social sorting. Hindi lang simpleng tribalism, kung sino ang agree at disagree, yun na agad ang nagiging sukatan ng pagkakakilanlan. Kung sino ang disagree sa iyo, parang minarkahan na sila ng utak mong kaaway. Madalas, wala tayong nakikitang ibang common ground. Mas pinalala pa ito ng social media platforms na nakatuon sa engagement. Bakit? Dahil gustong-gusto nitong panatilihin ka sa platform at ang pinakamadaling paraan ay ang pukawi ng emosyon. Lalo na ang galit. Pag nagagalit tayo, mas nag-share, mas nagkokomento, mas tumatagal online. Dahil doon, mas ipinapakilala sa feed mo ang pinaka-controversial at pinaka-extreme na opinion. At kapag naging aware ka na merong ganyan kabangis na pananaw sa kabila, akala mo lahat na lang ng kabilang grupo ay ganon. Samantala, mas naa-attach ka pa sa grupo mong kapareho ng pananaw at lalo kang nasasaraduhan sa side nila. Ito ang ikinadissolve ng social glue. Kapag tingin mo sa kabilang kampo ay halos masama na, paano pa kayo mabubuhay ng sama-sama kung lahat ng kilos nila ay inaalipusta mo? Pinakamahalagang halimbawang nakikita daw ay sa US kung saan dalawa lang ang major parties. Sobrang dali tuloy i-divide ng kami versus kayo. Dati naman, di pa ganitong katindi ang polarity. Pero ngayon, record high ang galit sa kabilang partido. Kung ang tanong ay ano ang pwedeng gawin, well, kailangan nating tandaan na madaling sisihin ang social media, pero baka dapat unang tingnan natin ang sarili natin. Baka we dismiss or accept certain data, hindi dahil totoo o peke, kundi dahil galing ito sa kakampi o kalaban. We can examine ourselves kung paano tayo nagre-react. Kailangan daw nating baguhin ang paraan ng paggamit natin ng internet. Dahil sa small tribal communities to big cities, nag-evolve na tayo para tanggapin ang iba't ibang ugali. Pero di sapat ang ebolusyon para sa information age, kung saan posibleng makatagpo ka ng bilyon-bilyong tao. Overwhelming para sa utak natin. Sino-sino nga ba talaga ang tribe mo?
Bago na uso ang social media, meron tayong old internet, forums, bulletin boards, blogs. Wala masyadong aggressive algorithm. Pag ubos mo ng basahin ang forum, tapos na. Walang infinite scroll. At sadyang mas maliit ang mga komunidad. Kung gusto mo ng rough humor, punta ka sa board na iba. Kung gusto mo ng mahigpit na moderation, doon ka sa iba. Parang digital villages, hiwa-hiwalay ng bundok o ilog. Kapag di ka sang-ayon sa rules ng isang village, lumipat ka sa iba. Sa makatuwid, medyo kahawig iyon ng real world noon at mas nababawasan ang stress ng sobrang daming iba't ibang opinyon sabay-sabay. Sa madaling salita, baka solusyon ay bumalik sa mas maliliit at segmented na communities imbes na nakatutok tayong lahat sa iisang digital town square kung saan nagkakabanggan lahat ng ideya. Bago sumang-ayon o tumutol, alalahanin mo ring iisa lang naman talaga ang koponan nating lahat. Ang sangkatauhan na nakatira sa isang basang planeta na mabilis lumilibot sa kalawakan. Tayo-tayo lang rin dito. Kaso, bago pa umabot ang ebolusyon sa puntong ready na tayong isaloob ang ideyang iyan, kailangan nating i-manage ang sarili nating paggamit ng platforms. Baka nga naman mas mainam munang maghiwa-hiwalay ng kaunti sa mas manageable communities. Nagbibiro pa tayo kung paano binabalita ng mass media na para bang may isa kang tamang koponan at ina-affirm ka nila na ikaw ang tama. Sa dulo, tandaan natin, hindi naman lahat ng galit o alitan ay masama. Minsan nakakatulong itong humubog ng mas magandang lipunan. Pero pag masyadong nahati na at iniisip ng bawat isa na masama ang kabila, parang imposibleng magtulungan. Kung iisipin, maraming pwedeng kalmahin ng konti. Mas masarap mabuhay kung alam mong iisa lang tayong team, ang sangkatauhan. Kaya ingatan natin ang ating mga utak, lagi siyang gumagana tulad ng sinaunang panahong kailangan ng pangkat para mabuhay. Huwag masyadong sumubsob sa walang katapusang social media war at kung kailangang lumipat sa mas maliit na digital villages, baka yun ang kailangan ng ating pag-iisip. Isa pa, maging mapanuri sa nababasa, baka binabasa lang natin yung gusto nating paniwalaan. At kapag may nakakapagpa-trigger ng galit, baka magandang tanungin muna, ito ba ay totoo o marketing tactic lang ng algorithm para manatili ako online? Ganyan ang senaryo ng social media na nakakasira, hindi dahil sinasaraduhan tayo ng algorithm sa iisang ideolohiya, kundi dahil binabaha tayo ng napakaraming kaaway na wala tayong common ground, sabay pinalalakas ng system ang pinaka-controversial. Kumbaga, mas kaunti, mas mabuti ang pwedeng strategy tulad ng lumang bulletin boards at forums noong araw at mas maingat na pagpili ng mga news sources at community. Dahil sa bandang huli, kailangan nating mamuhay ng matiwasay bilang iisang species na nakatira sa isang maliit na planeta na hindi naman tayo iniintindi ng universe. Kaunti pang pagkakahiwalay o pagbabalik sa mas maliliit na digital communities ay posibleng susi para hindi sabay-sabay magkausap ng mainit ang 1 bilyong tao at masunog ang lahat sa galit. Mas mainam siguro yon hanggat hindi pa gumagawa ang evolution ng utak na ready sa global digital town square. Hanggang dito na lang, sana ay mas malinaw na sa inyo kung bakit hindi nga pala simpleng filter bubble ang dahilan ng hidwaan, kundi mismong mode ng pagpoproseso ng ating utak sa harap ng napakalawak at minsan ay magulong digital environment. Tandaan, masaya ang internet, pero huwag ding kalimutang ingatan ang isipan at maging mapanuri. Lahat tayo, iisang malaking team humanity.